Senior Citizens Tips. Time for information and public service. Alamin paano aktibong makalalahok ang nakatatanda sa mga gawain sa komunidad at bakit mahalagang sila ay naisasama at nakukonsulta sa pagpaplano ng mga gawain na may kinalaman sa kanilang sektor. Pakinggan natin ang mga karanasan, kwento, hinaing at kanilang opinyon sa iba't ibang polisiya at programa ng gobyerno para sa nakatatandang Pilipino. Makibahagi sa talakayan, makiisa sa pagpapalawak ng kaalaman at kamalayan ng bawat isa sa mga usapin tungkol sa nakatatanda. Senior Citizens Tips. Mapapanood tuwing Huwebes sa ganap na 2:30 hanggang 4:00 ng hapon sa Facebook page ng Coalition of Services of the Elderly o COSE. Ang talakayang ito ay inihahatid sa atin ng COSE sa pakikipagtulungan sa Miserior, isang German Catholic Bishops Organization for Development Cooperation. At ngayon, narito na ang bagong episode ng Senior Citizens Tips. Hello! Gandang hapon Hello po sa po. inyong lahat. Tayo po ngayon ay nasa ika-siyam na episode ng ating Senior Citizens Tips, Time for Information and Public Service. Ako po si Oni Garcia, ang inyong moderator sa hapon na ito at very fortunate tayo na meron tayong dalawang resource person na magbabalita sa atin ng mga karanasan nila tungkol sa pilot project na daycare of older persons sa Katarman, Northern Samar. Ang layo nila at medyo isang resource person natin medyo mahina ang dahil naka-brown out kasalukuyan sa Brown kanilang out, office. naka-generator din kami. Ay, ganon. O, sige po. Ang ating dalawang resource person, si Mr. Luriel John Siervo. Siya ang center manager ng Day Center ng Older Persons. At ang ating MSWDO or Municipal Social Welfare Development Office, Ma'am Ermina Dolorino. Welcome po sa ating Senior Citizens Tips at baka may mga gusto kayong idagdag na pagpapakilala sa inyong mga sarili. Kasi medyo limited ang aking knowledge sa inyong mga background. Sige po. Okay. Unahin natin si Ma'am Ermina kasi siya ang siguro ang taga-gobyerno nating resource person. Okay. Hello, good afternoon everyone. So I am Ermina Ontemare de Lorino, a registered social worker and the recent Municipal Social Welfare and Development Officer of the Municipality of Catarman. So I've been in the service for 32 years, so medyo malawak na rin ang experience natin, especially in handling vulnerable sectors, specifically our senior citizens. Sabi mo, ma'am, 32 years in service ka na po. O ibig sabihin, mga kailan ka magiging senior citizens, magiging dual citizenship? Okay, so 5 years from now, because I am 55 years old today. Okay, so magsi-60 pa at 5 years from now. Magsi-60 pa lang, ma'am. After 5 years. Ermina, hope marami tayong mapagkwentuhan sa mga vulnerable at yun nga, yung ating mga seniors ay Yes, ma'am. Vulnerable sector ng ating lipunan. Yes, thank you, ma'am. And now we come to Kuya Biboy. Kuya Biboy talaga. Sabi ni... Yes po, hello po. Magandang hapon po sa lahat at sa mga nanonood. Ako po si B-Boy Shervo. Ako po ang naatasan maging center manager ng Senior Citizens Daycare Center na pilot ngayon dito sa Northern Samar. Ay, thank you. Nagkailaw. Maraming salamat. Oy, So, nagliwanag ako na. po yung... Opo, nagkailaw na. Salamat naman, Norsamel ko. So, saan ba ako? So, yung ano po, yung work experience ko po is more on ano talaga, nasa community work. Opo. So, sa COSE, magto 2 years na rin po ako next month. Pero dito po sa position na to, as center manager, mga 4 months pa lang po.
Kasi ka-open lang po nung project. Pero sa COSE, sabi mo, Sir B-Boy, 2 O, years. yes 2 po, opo. Sige. So, well, Dati po akong community development officer sa COSE. okay. Pero taga Okay. Samar ka talaga. Yes po, taga Samar po ako. Taga dito lang po, sa malapit. Pero ang galing mo mag-Tagalog, ah. Parang hindi, parang walang ano ng accent ng ano ng Visayas, no? Anyway, sige, yung ating mga nanonood, meron po tayong bisita at ipag-uusapan natin ngayon yung kanilang proyekto sa Northern Samar. Siguro itong episode natin makakatulong sa ibang mga LGUs, no? Yung ating mga ibang senior sa iba-ibang lugar. Paano sila mag-coordinate kasi nandito ngayon ang ating government representative at ang COSE Yes. representative, no? Para paano nila na-work out yung pagtutulungan para ang ating mga serbisyo ay maipaabot sa ating mga senior citizens, pagtutulungan ng iba't ibang ah, institusyon sa ating lipunan. Okay, siguro sa mga nanonood sa ating FB Live, pwede po kayong bigay ng inyong mga suggestions sa comments para maiano din natin dito. Questions, clarifications, or kung may mga gusto kayong i-comment. Isabi lang po sa inyong comment doon sa FB Live at mabasa natin dito sa ating show. By the way, pasensya po kasi mag-isa lang ako ngayon. Kasi usually, meron tayong dalawang moderators tuwing mayroong SC Tips. Pero yun po ating isang moderator ay naandoon po sa London, hindi to visit the Queen, baka ma-busy kaya hindi siya sumasagot. Si Kapuroy nasa London. Tapos si Nanay Salve mukhang meron siyang mga inaasikaso kasi ang kanyang husband ay ano na rin, nakatatanda na rin. So, yun po. Bear with us. Mag-isa lang ako dito, dalawa sila, kaya mas marami silang sasabihin kaysa sa akin. Oh, Okay. Ayan na po. So, pwede na nating simulan ang ating diskusyon. Ah, sure. Sige, ma'am. opo. So, Sir B-Boy is ready. Opo, sige ma'am. So, maaari ba tayong magbigay ng background tungkol sa Day Center of Older Persons? Bakit siya natatag? Ano yung pagkakaiba nito sa ibang senior citizen center o daycare center for older persons? Ano yung idea ng proyektong ito? Bakit siya tinatag? Sino kaya ang pwedeng Siguro si magsimula? Okay Sir po. B-Boy muna. Sige po. Sige po. Okay, Sir Pipoy. Again, magandang hapon po sa lahat. Ano po? So, yung ano natin po dito sa Philippines, alam naman natin na lumalaki yung tawag Populasyon. dito, yung Populasyon. populasyon ng mga senior citizens natin. So, habang lumalaki, syempre, lumalaki din yung mga pangangailangan ng ating mga seniors. At isa yun sa Mm. problema. Ano po, kagaya po ng problema natin sa employment, sa mga senior citizens, wala silang trabaho, walang pinagkukunan ng kita, at yung sa health, no? Isa yun sa mga problema. At yung lack of access ng care services, especially dito po sa Northern Samar, no? Kaya po nakita ng project kasama ng Caritas Germany at ng COSE na may pangangailangan sa care services dito sa Northern Samar. Actually, may ginawang study ang COSE at Caritas Germany kasama ang University of Eastern Philippines. Ito po ay local university dito sa probinsya namin. At lumabas na marami sa mga na-survey na nangangailangan talaga sila ng pag-aalaga. No? So kaya siguro nabuo yung konsepto ng daycare center ng mga senior citizens. Kung tama po yung pagkakaalala ko, ito po ay naging isa dito sa Region 8. Ano? Ito po ay kaya tinatawag namin siyang model daycare center dahil wala pa pong daycare center for older persons, no. Yes. Na-mention po kanina ni Ma'am bago magsimula yung programa na
ang daycare ay ginagamit lamang o ine-employ lang sa mga kabataan. Ano Yes. po, madalas sa kabataan. Kahit sa buong mundo, halos kabataan po Yes. talaga yung Yung ginagawa ito. daycare. Pero, yes po. Pero sa Korea po, ano, sa isang training namin doon, nakita namin na yung mga senior citizens ay may daycare din po. At yung kadalasang inaalagaan doon ay yung may mga demensya. So, parang ipinapattern po natin yung mga services um, and all doon sa nakita namin sa Korea. Nawala na naman po yung ilaw, sorry po. Sige, B-Boy, tanong ko lang, sabi mo, nag-survey kayo doon sa komunidad. Yes Ah, po, opo. at nakita niyo yung pag-aalaga. Anong ibig sabihin ng kailangan ng pag-aalaga? Yung mga nakatatanda ba ay walang alimbawa, walang kasama sa bahay sa araw, ganun ba ibig sabihin? Kasi Yes day po. center lang siya di ba? Daytime Opo, opo. center. Bigyan mo Yung, kami ng konting idea. Doon sa survey, sabi mo lumabas na kailangan ng pag-aalaga. So doon ba maraming mga nakatatanda na walang kasama sa araw pero sa gabi meron kasi bakit sa araw lang, 'di ba? yes po, opo. Ganito po yung pagsusukat ng survey na ginamit. Ang sinusukat po dito namin ay yung laki ng pangangailangan ng isang senior citizen sa pag-aalaga katulad ng Seniors. pagpapaligo, paglalakad, yung mga ganong na klase ng pag-aalaga po yung sinusukat. Wala pong ano doon na nakalagay kung mayroon ba silang kasama sa bahay or wala. So kaya hindi po namin masasabi na yung dahilan ng ng pangangailangan nila ng pag-aalaga ay dahil wala silang kasama sa bahay. Okay. Pero based sa nakitang experience sa mga experiences na po, marami din po sa kanila talaga ang nag-iisa na sa bahay. Mhm. So yun po yung mga pero itong survey po na ito ikinonduct sa ibang munisipyo dahil po sa ginamit po ito para dun sa mobile care services naman namin. Sa Mhm. ngayon po, yung survey na ginagawa para naman dito sa Katarman ay ongoing pa po, hindi pa po lumalabas yung result. Okay. Hindi, kaya ako Okay. tinatanong, kaya ako siya tinatanong kasi day center siya daytime, sabi nga ni Ma'am Irma, daytime Opo, center opo. siya. So, ibig sabihin, ibabalik ulit sila sa bahay nila para sa gabi. Yes po. Tapos Opo, babalik opo. ulit sa araw. So, ibig sabihin, more or less sa gabi, kahit pa paano, may kasama sila. Yes po. Okay. Okay, sige. Ano yung pagkakaiba niya? Meron bang ibang center dyan sa inyo? Ay, Sa opo. Qatar. Sa Qatar? Meron po. Actually, organized din po ito ni COSE, no, nung mga unang phase ng project. So Mm. meron tayong 12 centers sa 12 na municipalities. Actually, pang 13 na yung Katarman. Meron din po tayong day center. Ang tawag po natin is Senior Citizens Day Center or SCDC. So ang Mm. pagkakaiba po nito sa dito sa daycare center ay yung SCDC po ay managed by the Federation ng Senior Citizens. So tinutulungan lang natin sila mag-organize, tinuturuan natin kung ano ang mga gagawin, paano po ang mga plano nila. So ina-assist lang po natin. Ang pagkakaiba naman po dito sa daycare center, kami po yung nagmamanage, si Kose po. May mga staff tayo na hinire para mag-alaga sa mga senior citizens na pumupunta dito. Okay. So, yun po yung difference. Pareho siyang daycare center. Sabi mo, manage ng federation. Federation. Sabi mong manage ng federation, sino-sino nag-aalaga? Yung ano pala, yung SCDC po na managed by the Federation, hindi po siya care. So, walang pag-aalagang ginagawa. Kumbaga, lugar lang to Walk-in. para Parang walk-in magsama-sama lang. sila. Yes po. Walang May lugar sila para staff na nag-aasikaso. Wala. wala po. So parang So, only dito lang sa daycare center. parang meron lang silang place na pagtitipon-tipunan, ganon. Walang pagkain, Opo. may mga activities Wala lang, po. walang ipo-provide na
Tapos paano yun? Yung halimbawa kung may mga bakuna, doon din ginagawa para sa mga senior. Oh, Ganun ba yun, okay. Bicol? Yes po, yun po ang plano. Yun Yun ang po ang mga plano na dito sa Katarman. Opo, yun ang plan. Pero ang ginagawa po natin ginaguide po natin yung federation sa mga activities nila. Kasama na po yung sa health activities, pag-access sa mga health concerns nila. Um, Tinutulungan natin silang mai-connect sa LGU through RHU po para sa mga activities na kagaya ng So, yun po yung sa day center, SCDC. Sige. So, ah, ano yung mga serbisyo? Sabi mo yung SCDC medyo iba yon kaysa dito sa ano. Sige, let's zero in dito sa... Can I add? Sige po, ma'am. Okay. So, alam naman natin na Katarman is the capital town of the province of Northern Samar. And Katarman has the largest population of senior citizens among the 24 municipalities. Actually, we have our regular programs for elderly, but we are very fortunate to have COSI since the need for sasabihin ko na parang magandang program is this one, is the day care center for senior citizens. Kasi obviously makikita natin dito yung mga senior sa Katarman talaga maraming pangangailangan. And marami kaming nakikita in 55 barangays, marami talaga ang neglected na mga senior citizens dahil yun nga they have been living alone dahil mga pamilyado na rin yung mga anak at yung iba malalayo. So we're very grateful to have this program since we feel na yung LGU kasi in terms kasi ng allocation of fund kulang na kulang talaga. So this is an opportunity for the LGU Katarman na talaga tutukan namin ang programang ito dahil we feel the need of our senior citizens, all these day care centers and the day centers. Actually, before COSI dumating, we have our senior citizen center. So the services we have there are the registration of those who have reached the age of 60. We have our mga recreational activities din, especially in celebrating our founding anniversary, our elderly week, and all those things concerning and we are enjoining our senior citizens to be part always of all the activities of the LGU. So the program of the COSI parang parang dagdag, mas lalo kaming na-inspire ba doon sa gagawin nating ginagawa nating program dahil nabibigyan pa natin ng other services yung mga senior citizens. Alaman na natin sa gobyerno, masyado lang tayong limitado in terms of pondo. So working with COSI, parang partner tayo dyan para umusbong o mabigyan pa natin ng magandang serbisyo ang ating mga senior citizens sa ating dito lalo na sa Katarman. Ma'am, Ayan doon na. nag-follow up lang ako dun sa ano mo, sa sharing mo. Sabi mo na sa LGU, meron naman tayong tawag dito, meron namang Mga center, services. mga center na may services, pero Oo. masyadong limited. Ang tanong ko, Limited. halimbawa sa municipal social welfare, ilan ang staff at mayroon bang dedicated na staff cater to the senior citizens? Okay, actually we have many programs. So one of the major programs we have is the senior citizen welfare program. So we have the the head of the senior citizen center. Then we have many staff this year. So I have 2 permanent staff there and 8 job order employees. So we are at least we are a team to work with the COSE. Unlike for the sa previous years, masyado lang parang 5 lang ata kami. So thankful kay Mayor kasi nadagdagan kami ng mga staff kasi kailangan talaga marami kaming maghawak doon sa program kasi malaki yung population ng senior citizens. So swerte din dahil nabigyan sila ng separate office dito sa MSWDO.
So, bale, ma'am, sinasabi mo po na meron kayong at least 10 staff More than 10 staff kami. Sa 4 senior citizen. For seniors lang yon. Ako nawala si ma'am. Nawala si ma'am. Sige. Sige, habang hindi pa siya nakakapasok, nawala ang connection. Boy, sino-sino yung mga, ano ba yon, ine-enroll ang mga ano doon? Permanent ba yung mga trying? I'm sorry ma'am, na puputol ka po. Yung ano natin, yung paano pinipili yung mga dadalhin dyan sa day center na yan for older persons? Ay, okay po. May criteria ba kayo sa pagpili? Yes po, actually, ano po, parang may enrollment process po na ginagawa, no? Okay. Originally, yung gagawin dapat is silang pupunta rito, magpapa-enroll, tapos gagawin yung care needs and dementia assessment sa kanila. Tapos, doon magbe-base kung papasa sila na maging client namin dito sa center. Pero, ang nangyari nung nag-start po kami, dahil nga hindi pa siya kilala, ang ginawa po namin, kami po yung nagbahay-bahay, pumunta sa mga bahay ng mga senior citizens at inassess po sila. Tapos kung sino po yung mga pumasa, binalikan namin sila, tinausap na kung gusto nilang pumunta sa center. So, mga ganun po yung proseso. So, ang criteria lang naman po ay dapat mataas yung pangangailangan nila sa care. Tapos, dapat yung pamilya ay willing ihatid at sunduin sila dito sa center. Ayan, Tapos, yan sana yung tatanong ko eh. Yan sana yung tatanong ko, may service ba kayo para pick upin sila parang school bus? yeah. Yun po, wala po. Yun po, isa sa mga challenges po na kinakaharap ng center ngayon, no? Kaya po, sa ngayon, hindi pa po namin nahihit yung 20 na target clients sa center every day. Kasi doon nga sa limitations namin sa sasakyan at sa pagkain. Pero yung sa pagkain po, nasolusyonan na po. Dahil nga nung una, ang... Nakamute ka. Hindi Po, kita ma'am? marinig. Namumute ka, nawawala, wala. Yun po. Sorry. Yan Sige, po. okay na. So, yung original na plano po is dapat magbabaon yung mga senior citizen para sa lunch nila. Pero dahil nga yung realidad dito sa probinsya ay mahirap yung buhay, kahit yung pang-araw-araw na pagkain ay mahirap i-provide. Kaya nag-isip po kami ng paraan kung paano masosolusyonan yun at humingi kami ng tulong sa MSWDO, sa LGU through MSWDO. At sa magandang balita, na-approve po yung request namin. Nagbigay po sila ng bigas at mga goods para po sa center na isi-serve po namin every lunch at yung mga snacks kagaya po ng gatas, biskwit. So yun po yung mga ibinibigay namin sa mga senior citizens. Pero yung sa sasakyan po, yung sa pagsundo at paghatid, yun po yung isang challenge pa po namin na patuloy namin hinahanapan ng paraan kung paano gagawin. Kasi ang dami pong gustong pumunta pero wala nga pong naghahatid at magsusundo sa kanila. Tricycle, mahal. Mahal po yung tricycle. Hindi, kaya nga. Saka hindi po natin... Sige, B-boy. Hindi po natin pwedeng pabayaan yung senior na siya lang sasakay ng tricycle kasi napakadelikado po. Kasi yung area po namin nasa National Highway. Yung barangay na kung saan nandito yung center. Oo, delikado. Sige, kaya yun nga, paano pinapili, ano yung, parang ini-imagine ko, bigyan mo nga kami ng idea, anong itsura ng center. Sayang, sana may picture tayo no na pwedeng i-share ni Rochelle. Ilan yung capacity, ano yung mga activity niya sa buong araw. Kasi nung araw, B-boy, nung nasa office ako, nag-put up kami ng daycare center sa mga walang mag-aalaga. Minsan, di ba, umalis ang yaya, walang mag-aalaga. So, binibit-bit sa office yung mga bata. Yes, po. So, nakapag-put up din kami ng daycare for children. No? May experience. So, yun na nga. Ilan yung capacity?
Tapos imaginein yung buong maghapon, ano-ano yung mga activities na meron sa center. Ilan yung Opo. staff na ilan yung staff na umaalalay para sa mga activities. Siguro yun para medyo may ano tayo idea. Sabi mo 20 ang target, Yes po, opo. pero yan So, ay yung may dementia, di ba? Tama ba? yes po, Kinikater yun nyo yung yung target may natin. dementia. Opo. Yun po yung target natin. Hindi naman sa yung malala na yung dementia, yung mga early signs pa lang Designs kasi pwede. hindi rin natin po kayang i-handle yung may malalalang ano na po, yung dementia, no. So yung pinapapunta lang po talaga natin dito ay yung may mga early signs. Mhm. Um 20 po yung max capacity dahil nga po apat lang yung staff natin, pang-lima lang po sa akin. So ang usapan po ay dapat nasa 20 lang yung maximum at yung minimum is 5 per Mhm. day. Ano po? Pero nakikita po namin na sa tingin ko po kung matututo na talaga yung mga staff natin na i-handle yung kada isa ay kaya po siguro kahit 25 to 30 pa Kasi na apat na. na, na clients. Pagka Opo. early signs pa lang, Yes kaya po. pa i-manage ang sarili, ano? Opo. Opo. Pero may mga ano po kami dito na naka-wheelchair na. Oh. So, yun po yung isang mahirap kapag maraming yung mahihina na po talaga, mas mahirap po i-handle kasi yung CR, pag si CR, pupunta ng banyo, ano-ano yung gagawin, opo, medyo kailangan ng assistance talaga po. Tapos yung mga activities po namin, ganito po, pagdating po nila sa umaga, chine-check up po, kinukuha yung vital signs, tapos papaupuin, then imamassage, kung gustong magpamassage po. Manual pa lang po yung massage namin dito kasi wala pa po kaming ano massage Machine. chair. Yes po, yung machine. So manual lang po kung sino yung gustong magpamassage, minamassage po namin. Tapos papasok po after ng massage, pag okay na sila, mga 9 or 10, mag-physical exercise po. Then, meron din kaming, minsan merong mga drawing, painting, art therapy, mga ganun po. Tapos, pagkatapos mag-lunch, papahingahin po namin sila. Meron So, may silang mga beds. higaan po. Yes Mm. po, may beds po tayo. 5 beds, tapos yung reclining chair, na madalas dun nila gusto kasi mas nakaka-relax daw doon kaysa sa nakahiga talaga sila. So, Mm. yun po yung ano. Tapos gigisingin namin sila pag alas 2 Napakahapon. na sa hapon para magmerienda tapos mag-physical exercise, cognitive exercise, mga ganun po. Ang araw-araw na routine ng mga senior citizens na nandito sa center. Hello, Ma'am Irma. Naka-mute po kayo. Hello? Hello, Ma'am Irma. Pwede naman pong kahit walang video, kahit audio lang. Kaya lang naka-mute po kayo. Naka-mute po. Pwede namang kung mahina yung internet, pwede namang audio na lang. Pwede naman kayong sumagot sa mga tanong. Mali po Ma'am Oni, dagdagan ko lang po Oo. yung yung mga ginagawa natin dito ay consistent po 'yun, halos araw-araw ganun po talaga yung ginagawa dahil nga po ang mga senior citizens na may dementia ay kailangan po ng paulit-ulit na routine Oo. para ma-improve din yung memory nila. Oo. Isa Oo. po 'yun sa ginagawa natin. Sige. Actually, anong tawag dito? Nakapagbisita na din ako sa iba-ibang dito sa Marikina kasi madaming madami ditong mga centers. Pero siya, stay in, hindi siya yung Na katulad po. sa inyo. Ah, yung iba, merong isa dito na talagang for the abandon. Oo, abandon. Mm. Marami silang caregiver, pero nakadepende lang din sila sa mga suporta, donations, ganun. O kaya minsan may mga pumupuntang mga offices, meron silang parang mga outreach ba?
Ganon. Mm. Tapos merong isang center, hindi ko pa napuntahan, pero nakita ko siya sa website. Talagang for dementia patients lang. Mm. Tapos merong isa na talagang ito kahit pero kasama na din yung may dementia. Run by mga Saint Camillus na pare. Yun, medyo malaki, mga 100 ang mahigit 100 ang kanilang residente. Tapos mga 190 na staff. Kaya ini-imagine ko paano nyo i-manage yung mga may dementia, ilan kayo? Trained ba sila? Trained Yes ba po. yung mga caregivers? Yes po, train po sila. Actually, yung dalawang care workers natin ay dinala pa po natin sa Korea para makita talaga yung daycare ng paano mag-serve, paano magtrabaho yung mga Korean sa kanilang daycare center. So, Pero sila'y yes, nag-aral train sa po sila. TESDA, ganun ba yun? Nag-aral din sila, yung TESDA, sila? Ay, Certified? Hindi. hindi po. May trainer po kami dito na si Attorney Mercy sa Tacloban po sa kabilang ano. So siya po yung nag-train sa mga care workers natin. Okay. Sige. Sabi mo 20 ang capacity, tapos hindi nyo, yung kumbaga mga early signs ang pinipili Mm. natin, tapos ang mga challenges natin, ano yung mga challenges? Ah, Yung Sino-sino? ano po, Ah, I'm sorry sige, ma'am, sige po. sige, tuloy, tuloy. Sige. Yung na-mention ko po kanina na mga challenges ng center is yung transportation. Mm. Isa po yun sa pinakamalaking sagabal kaya hindi po nakakapunta yung mga gustong pumunta dito. Kasi nga una walang nagdadala sa kanila dito na mga pamilya. Tapos yung iba um, yung oras kasi karamihan po sa mga tao na nandito sa probinsya namin ay sa pagsasaka lang po yung kinabubuhay. So Kasi madaling araw pa lang papasok na ako, pupunta na sa bukid, pagdating gabi na. So walang chance na maghatid at magsundo sa mga senior citizen. Kaya po pinopropose namin sa barangay kung makakatulong sila na kung pwedeng mabigyan kami ng Peace. service. Yes po, kahit sila mismo yung maghatid at sundo sa mga clients natin. Pero yung malalakas pa naman po na mga senior citizens, pumupunta na lang po sila sa sarili nila dito. Mm. Lalo na pag nasanayan naman na nila, no? Opo, Na opo. routine, sabi mo nga kanina, kailangan ng mga may demensya mayroong regular routine, no? Para na hindi sila nawawala sa sarili nila. Yes Ma'am po. Irma, hello. Sino at saka paano yung pag-manage natin sa center? Halimbawa, sabi mo, may 4 tayong caregiver, tapos ikaw yung nagmamanage. Sinong nagluluto? Paano yung Ay, pag-ano? opo. Yung staffing po natin dito is 2 care workers tapos 2 support staff, no? Yung 2 support staff yung nag-aasikaso po sa kusina, naglilinis, pero tumutulong din po sila sa pag-aalaga ng mga senior citizens pag wala na silang ginagawa. So yun po yung ano namin. Yun po yung tasking namin dito. Tapos ako po bilang center manager, tumutulong din po ako sa kung ano yung kailangan gawin. So parang all around po kami Wala talaga na. dito. Yes. Multitasking na, oo. Yes po. Po. Ah, Paano kaya yung natin sa LGU? Sabi ni Ma'am Irma, di ba? Na nabigyan sila ng staff tapos yung pondo rin. Paano kaya yung sana marinig natin siya. Paano Oo nga po. yung tawag dito, yung coordination at saka syempre, sabi mo nga funded ng Caritas Germany, tama ba? Yes po. Opo. Tapos sino pa yung nagfo-fund ng project? Eventually, 'di ba? Paano kung matatapos na ba ang project, 'di ba? Yes po. Actually, ganun. Along lang naman po yun eh. Ang ginagawa po namin, talagang ipapasa namin sa LGU tong project na to.
Kaya ini-engage namin po si LGU sa kung ano-ano mang mga activities ng KOSE kaya para mas maintindihan nila at matutunan din nila paano i-run yung mga programa kagaya nito. So, si Ma'am Ermina naman is napaka matulungin yan, supportive yan sa project natin. At yun nga, yung na-mention ko po kanina na nag-request ako sa kanila sa LGU through Ma'am Ermina ng pagkain para sa mga senior citizens dito sa center. Automatic, nagbigay po agad, ilang araw lang po yung process, no? Nabigyan po agad tayo at sana po ay maging regular yung supply para hindi po tayo magka-problema sa pagkain ng mga senior citizens natin dito. Tapos actually, feeling ko po, wala kasi si Ma'am Ermina. Feeling ko gusto po talaga nilang i-continue yung project na to after ng KOSE. Kasi na-mention palagi ni Ma'am Ermina na tuwang-tuwa sila at laking pasalamat nila na may ganitong initiative yung KOSE na sa kanila talaga nilagay. Originally, hindi po talaga kasama yung Katarman. Pero dahil nga sa Katarman yung sentro at si Katarman yung may space para magamit bilang center, so kaya sinali na po natin sa project area natin. So, bali yung center natin ay sa LGU. Tama ba? Opo, opo. Yes po. Tapos, so yung sa practical lang ako. Yung mga kuryente, tubig, sagot na ng LGU. Ganun ba? Parang O, ganun na po. parang Parang ganun. ganun na nga po. Opo. Tapos, Kasi wala pang kahit malinaw na usapan po sa kuryente. oo. Kasi yan yung mga practical na di ba? Kapag nagko-costing tayo ng project, syempre, ang unang-una tao, di ba? Yung syempre Mm. sweldo, facilities, kasama utilities, di ba? Tapos yun na nga, food. At saka yung paano nga yung hati-hatian. At meron ditong marami tayong nanonood sa iba't ibang mga lugar. So, merong sa Northern Samar, ano tong daycare Mondragon, Samar. Anong pangalan ng daycare center natin? Sa ngayon po ang tawag po is Senior Citizens Daycare Center pero may ginagawa po kaming pangalan na hindi pa approved pero ang tawag po ay Pagkalinga Center for Senior Citizens. Kasi meron ditong nakalagay Mondragon Northern Samar. Mabuhay Daycare Samar. Nabuhay Oh, sorry, sorry. ah, yung Nawala. SCDC po ito, isa pong SCDC natin sa Mondragon. So, yan, Pulanggi, Katarman. Tapos, merong suggestion dito. Si Katotoy ay taga-Baras at leader siya ng isang federasyon ng mga senior citizens sa Caloocan. Sabi niya, maglabas ng provincial o municipal ordinance, copy furnish, ang mga barangay, lahat ng bus companies na dumadaan at maglagay ng road signs tungkol sa sasakyan ng mga senior citizen na dumadaan sa highway. O, yan yung isa sa mga salamat Katotoy kasi isa yan sa sinabi ko sa Commission on Human Rights nung nag-consultation kami. Sabi ko yung ating mga infrastructure hindi friendly sa mga Ah, seniors, no? Halimbawa, opo. yung mga ketataas na footbridge. O di ba? Halimbawa, lalo na sa inyo sa probinsya, ang bibilis ng mga buses, di ba? O tapos, Yes, opo. lalagyan mo ng footbridge, di naman makakakit yung senior. Pahirapan lang, di ba? Mm. Tapos, yung mga signs, dapat talaga malayo pa, may mga senyas na, di ba? Yung mga pedestrian crossing. Tapos, yung mga, ano pa yan, yung mga sidewalk. Sabi mo, may mga naka-wheelchair. Kung hindi Mm. masusuko ng barangay, sana kayang, di ba, kaya nang ihatid ng wheelchair. Pero, ang mga sidewalk ay hindi maayos para daanan ng wheelchair o yung mga tungkod na, di ba, yung mga tungkod ng mga nakatatanda. Anyway, so marami tayong tagapanood mula sa Pampanga, Cavite, Leyte, Calapan, Mindoro, Paras, Kamsur, Laurel, Batangas, ayan, Binangonan, Rizal,
Marami tayong tagapanood. B-Boy. So, Oo nga po. Miss Rochelle, pakitawagan mo nga si Ma'am Irma. Kasi maganda sana yung ano yung mga suggestions para sa ah, sabi natin sinisimulan pa lang pero 'di ba eventually ito turn over natin yan sa LGU kasi hindi natin kakayanin. At ang pondo naman ay nasa LGU 'di ba? Ah, sila sana yung papatuloy. So paano yung coordination tsaka yung transfer ng ano natin, transition, paglipat. Saan ka? Ma'am Irma, kanila yata yung nagsasalita, B-Boy, tama ba? Hindi ko po marinig. Meron may nagsasalita eh. Saan na kasi Ma'am Ermina? Teka, si Rochelle. Sabi yan. May magulo eh. Ayan si Ma'am. Ma'am Ermina, on mo po yung mic, Ma'am. O, naka-mute ka po, Ma'am Irmina. Hello? Ayan. Hoy, hello. Yan. Pasensya na po. Ganito lang ang buhay namin. Sa presinto po magpapaliwanag, Ma'am Irmina. Laging Joke brown lang. out kainis. Joke Oh lang. my God. Sige po. Ma'am Ermina, kahit na wala kang kahit wala, ayan na. Sige po. Thank you. Yung pinag-usapan na nga namin ni B-Boy, kasi sabi ko, kung yung facility sa inyo, yung space, di ang kuryente at saka ang tubig sa inyo na rin. Masali ka na Tapos, ng B-boy ha. tapos yung pagkain, di po ba? So, Okay. ma'am, kasi parang iniisip ko, yung mga seniors natin sa iba-ibang probinsya, daming nanonood sa atin sa iba't ibang lugar, ay di yung pilot ng KOSE at saka ng inyong MSWDO, di ba? Paano yung magandang pag-aralan, paano ang inyong coordination sa ngayon habang pinapilot, pero eventually, kayo naman ang magpapakita na kasi ang pondo nasa inyo. Di po ba? Meron ka bang kasama dyan, ma'am? Okay, wala. Oo. Parang nagaganyan-ganyan yung ilaw. Hindi po yung Okay na, ma'am. may boses. May boses. Medyo nagcha-choppy lang. Mhm. Sige po. So ang tanong ko, Ma'am Ermina, ano yung mga role na nakikita nyo sa ngayon habang nagta-transition, nagpa-pilot, ano yung role ng LGU tingin nyo para mas lalong maging handa sa paglipat ng project sa inyo? Okay. So, yung LGU naman has the regular program for the senior citizens. So, well, siguro hindi masyadong may problema tayo dyan. Kasi yearly, meron naman talaga kaming mga pondo allocated for all our activities for the senior. So, siguro one of the importanteng role natin dito, yung maging active coordinator na lang tayo sa program. Kasi like me, I'm a very busy social worker with all the programs na inahawakan natin. But uh, yung project na to or yung program na to is one of my priority kasi this is a dream come true as a social worker kasi ang tagal kong panahon na parang iniisip ko paano ba ako makakatulong dito sa Katarman sa pagbibigay ng serbisyo sa mga senior citizen. Alam mo naman natin na sa DSWD more on money lang ang binibigay, di ba? Kasi yung pension. Siguro, ako doon, mag-iisa akong therapist din. Pwede ako doon sa program natin. As a social workers, marami tayong role na pwede kong gampanan. Sabi ko nga kana Sir Biboy, kasi part of their services, yung mga recreational, kasi magaling din ako doon.
And pag may mga katitipon kami or mga payout activities, ako talaga ang taga-entertain ng mga senior citizens. So, kasi sanay tayo dyan sa, alam mo, yung how we are going to manage to deal with all these people. So, importante sa akin yung role ko dyan talaga. Parang therapist, ganyan. At saka isang agent na magdadala sa kanila ng ibang serbisyo. It's not all about the money kasi ang gobyerno natin masyadong dole out. So, the daycare center is baga pa an inspiring service for our elderly. Doon natin mararamdaman yung pangangailangan nila more than money, more than the money they need, the emotions, the attention, the love, the care, di ba? With all those things, kailangan nila yun, hindi lang Maramdaman pera. nila, yes ma'am, Oo. maramdaman nila na may gobyerno nga. Alam mo ma'am, naalala ko namatay na siya eh, yung dati naming mayor, si Mayor BF Fernando, Bayani Fernando. Sabi niya dati, kapag lumabas ng gate ang mga tao, pag lumabas ng kanilang bakuran, dapat maramdaman nila na may pamahalaan. So, katulad niyan, di ba? Yung mga senior, ang kaya yung maingay na yun? Ingay, wala. Hindi ko marinig. Okay. Naririnig mo, B-boy? Baka po yung nandito po kasi sa daycare center ngayon, baka sila po. Kasi Okay. nagkukwentuhan. Okay. Okay. Pero nasasagap siya. Anyways, ang ano ko lang, ang sinasabi ko na pag lumabas tayo sa ating mga bakuran, may pamahalaan. Tulad nga ng sinasabi ni Katotoy na sa baras siya ngayon, no? Yung ordinansa na sa mga bus na dadaan diyan, na mag-iingat diyan sa malapit sa facility para hindi delikado sa mga senior, 'di ba? Yung mismong para bang government in action, 'di ba? Yung hindi tayo pag may nasagasaan na saka na lang tayo gagawa ng paraan, 'di ba? Kumbaga, malayo pa naiisip na natin ano yung mga proactive measures para dun sa ating mga seniors. Yung MSWDO, di po ba? Tulad ng sinasabi mo nga, Ma'am Irma, halimbawa, di po ba, as social worker, alam ko, you you wear many hats, di po ba? Minsan, Oo. counselor kayo, kung may mga battered women, o kung may mga, Ang dami naming clients. o, iba doon, yung role nyo, di ba? Minsan ay counselor, minsan ay Daming role. marami. Kaya nga ang tinatanong, Counselor. so ano yung nakikita nyo, paano yung transition pag nag-end na yung project? Okay. So, actually, hindi pa naman tayo masyadong nandoon sa program, di ba? Kasi we're just starting. Pero nandoon na talaga yung sa sustainability, na pag-usapan na talaga yon. So, siguro, with the yearly allocated fund for the senior citizens. Kasi paglalaban ko naman to balang araw. Kailangan lang pa talaga natin magawa ng mga, sabi pa, mga ordinance para magawa itong maging institution to. Diba? Kailangan kasi natin yung mga ganyan. So, siguro sa tingin ko, hindi mahihirapan kami sa sustainability. Kasi nga, kulang nga kami pa ng mga services for our elderly. So, this concept na daycare center, isa yun sa nasa isip ko nga nangyari nga. So, parang nakikita ko kasi nasa local chief executive din naman lahat ng approval dito. So, kailangan kong ipaglaban para masustain ito hanggang mag-retirement ako, sino pa nandito, makita nila ang importansya, ang totoong, sabi pa, kahulugan ng serbisyo ng daycare center sa mga elderly natin. Siguro in the long, sabi pa, sa takbo ng panahon, doon natin mararamdaman ng tao ang kaimportante ng serbisyo ng daycare center for our elderly. Sige, ma'am. Yes po. Thank you, Ma'am Irma. Tatanong ko lang, sa ngayon, halimbawa sa inyo sa Katarman, sabi mo sentro siya. Magkano ang budget ng ating senior citizens? More or less. Kasi depende yun sa
mga Here. activities na pinapropose natin, di ba? Opo, pero So, ito ma'am, 1% sa ngayon, tama ba? 1% naman, oo. Tapos na kulang pa nga yun, pero mayroon tayong limitations. Siguro, kung pwede natin madagdagan o may bawasan yung 1% kasi syempre kung papasok na ang daycare center, sila na yung ipa-priority ko dito sa next year budgeting. Sabi ko nga sa kanila, next year budgeting kasi babudget hearing kami this June, papasok ko na talaga yung daycare center natin sa program sa aming budget for next year. So, ipa-priority ko na lang siguro, ma'am, kasi importante sa akin yung program na to ngayon. Sabi ko nga kay Mayor, this is what I want. Di ba sinabi ako si Mayor Sabi na mo, kailangan natin to. Oo. Kaya kailangan, ako rin naman ang magpa-priority dito. Dahil ako naman yung head of office. So, nasa akin din lahat ang mga priorities sa program ng senior citizens. Kasi usually, meron lang naman kami mga payout activities, meron kaming founding anniversary, meron kaming elderly week. Then, mga referrals na kami sa mga assistants, hindi naman sa amin galing ang pondo. So, more on referrals lang kami pag nangangailangan ng mga medical or food subsidy or whatever needs sa citizen na, mga senior citizen na lumalapit sa opisina. We are more on referral. Kasi kulang nga ng budget. okay, ma'am. Tanong ko lang si B-Boy. B-Boy, Yes po. kasi diba sabi mo nga, yung mga inilalagay natin sa center ay may mga early signs of dementia. Medyo mahal kasi ang mga gamot sa dementia. Yes po. Na-provide ba ng center yon mga ganon? Maliban dun sa mga Ah, activities, meron ba tayong napoprovide na mga gamot? At siguro, paano natin yan mako-coordinate sa MSWCD office, di ba? Yung mga ganun yes para po. Opo. MSWD, oh. opo, para hindi na tayo anong tawag dito kasi susulisit ka ulit. Referral lang yun, mama, siguro. Yes Ano po. yan? Oh. Tama po si Ma'am Ermina. Ang ginagawa po kasi natin, coordinated tayo sa RHU, Okay. kay Doc Myrna Troncoso, sa MS, at sa iba-ibang ahensya ng gobyerno na pwedeng tumulong Oo. sa Oo. center. So isa po 'yun sa napag-usapan namin ni na Doc Myrna na if in case merong mga kaso na nangangailangan talaga ng mga gamot, so ire-refer namin sa kanila. So willing naman po tumulong ang RHU natin dito, no, sa mga ganong problema. Actually, may malaki ata ang tawag nila dito sa barangay lang ng kung saan nandito yung center. So may one time Yung art, nagkaroon ng problema yung isang senior citizen pumasok dito okay, na oo. mataas ang lagnat, in-refer agad natin po sa RHU at yun, RHU2. binigyan na lang. RHU2. RHU2 po. Opo. Oo. Yes, three po kasi yung RHU dito sa Oo, Katarman. tatlo. Mag-aapat na. Meron na tayong super Magiging apat na. RHU sa Ay, Ayan. Dalaki. opo. Yes. So So, mahalaga yung no, mahalaga yung coordination yes. Opo, Mahalaga. opo. ng iba't ibang ahensya para sa pangangailangan ng senior kasi nga, 'di ba, kung isang issue natin yan, halimbawa kung may kailangan magpa-ospital, lalapit pa kung Mm. kanino, lalapit pa, 'di ba? Yes po. Imbes na mapadali yung buhay, tumatagal, imbes na maaksyonan na tumatagal. So siguro ano yung experience, maganda yung experience nyo na may coordination sa RHU, tapos may Oo. coordination sa MSWCD, ano pa? MSWDO. Ay, mali. Oh. MSWDO. WDO. Yan. Social Welfare Tsaka we have Development. our PSWDO, the Provincial Social Welfare, which Yes. very willing and very waiting na sila kung ano mga ilalapit nating mga tulong from them. Yes po. Nandiyan ang Actually, PSWDO. dahil din po sa tagal ng pagtatrabaho ni Cosi dito sa Northern Summer, no, kaya nakapag kuha na rin tayo ng link sa Establish na yung mga linkages. Establish na. yes, Oo. opo, Network. hanggang provincial level po. So, yun po yung magandang ano namin dito. Hindi ka na Magandang mahirapan. isang nagawa, no. Opo, madali na lang po yung coordination, madali na lang yung humingi ng tulong kung ano yung kailangan natin. Ito po, balikan ko po yung kay Ma'am Ermina kanina, no, yung regarding sa continuity or yung sa sustainability ng project. Oo. Kaya po natin
sinasabi kanina pa na hindi pa natin nailalabi talaga sa munisipyo yung Oh, sustainability wala nito pa. dahil nga pilot po ito, model. So inaaral natin kasama si LGU kung paano talaga iraran ng maayos. At Oo. syempre gusto nating pag linatag natin sa LGU to, meron po tayong evidence na Hmm. ito yung magandang Oo, programa oo. para sa senior Tama. citizen. Oo. Tsaka tawag dito, yun nga, di ba sabi natin, halimbawa, kasama ng facility, utilities, di ba? Yung Yes kumbaga po po. sa practical matters yung lugar, yung mga kailangan, mga pagkain. Tapos sa isang banda yon yung mga network mo sa kung may sakit, 'di ba? Merong kailangang tawag dito yung mga regular check-up. Sabi mo nga pagdating, 'di ba, kinukuha ang BP, etc., 'di Yes ba? po. Pagpasok. Tapos ano pang tawag dyan? Yon, yung isa sa mga nakikita nating need ay yung sasakyan kung kailangan sunduin, di ba? Tas kung may mga maintenance yung mga seniors, kailangan din nating i-monitor yon. Kaya yung kumbaga tapos yung ratio, di ba? Mahalaga din yun eh, di ba ma'am? Ermina, di ba? Kailangan natin yung ratio. Sa mga may dementia na ano pa lang, nagsisimulang demensya, ilan ang ratio ng care provider, 'di ba? Doon sa bawat isa. Ah, yung staffing ba? Yung staffing Yes. ng ano na 'yan, ng project. Ilan ba talaga yung kumbaga para maibigay mo yung maximum care, ilan yung ideal staffing ng care center natin? Di po ba yung ganyan? Tapos Yes po. ayun na nga, ano yung mga precautionary measures tulad ng isinasuggest ni Katotoy, mag-ordinansa para yung mga Oo. bus, ipo-provide sila ng na dapat dito sa area na ito, careful kayo kasi may mga elderly. Kumbaga, sa school merong di po ba, children crossing, dito naman elderly crossing. Rosie. Oo. Diba? Oo naman. Yun yung mga gano'n na measures. Oh, Ah, nakikita na natin yun. yes. Oo, makikita talaga yan. Oo. So kumbaga, interagency, inter-office, Inter-office, inter-agency. guys kasi halimbawa umuulan, may disaster, paano close ba ang center? Yung mga operational niya, 'di ba? Mga operational tawag to policies na kailangan talagang aralin bago kasi pag nakita na yung nyo, yung project, pwede na kasi siyang i-replicate sa ibang mga lugar. Yes. Kung meron talaga na siyang documented, 'di ba? Sabi mo nga, B-boy, meron na tayong ebidensya, o 'di ba? Inaral, may basihan, madali na siyang i-replicate sa ibang mga lugar. At pag nag-budget hearing, tulad ng sinasabi ni Ma'am Irmina, pag nag-budget, lalagyan niya na yun ng budget na merong basis, ilang caregiver, ang Oo. ratio, di ba? Mga ganyan. So, yun. Ah, ano pa? So, dream come true kay Ma'am Irmina, tama ba? Oo, parang sabi ko nga ma'am sa sarili ko, pag nag-retire ako gagawa, siguro ako na ang hawak dyan. Working with the LG, kasi parang ang ganda, ganda ng ganyang programa, di ba? Ayan. So, Nakaka-inspire. 5 years ka, sisimulan mo ng i-lay yung foundation. Tapos, pag Oh, di senior ba, ka, ma'am? Ang pwede ganda ka. na nga nang naiisip ko talaga yun. Oh, Kasi parang, magandang ano yun, ma'am, magandang plano para sa retirement. opo. Para hindi ka maboring. Actually, hindi lang para maboring, pero sa totoo, Nakakatulong din, ito yung makakatulong. isang, 'di ba? Kumbaga, alam nyo naman to sa gobyerno, meron tayong gender mainstreaming. O Ah, ngayon, oo. Ano ba ito yan? naman ang i-mainstream natin, elderly mainstreaming. Tsaka ma'am, dito kasi sa Katarman, wala kaming facility talaga for elderly. So, good to know nga na mayroong ganyan. At saka maganda yan kasi government, kumbaga, Oo. sinimulan nila, initiative ng KOSE,
tapos Opo. ipakita sa LGU. Kasi ang maraming facility, ma'am, dito sa Maynila, puro private. At Oo, puro private kung talaga. meron man run ng DSWD, Gobyerno. yung yung Graces, di po ba? Home for the aged. Yung Yung home for ganyan. the aged dati na Golden Acres yun eh. Ngayon Golden Grace. Acres. Okay. Oo. Tapos meron dito sa bandang, hindi ako sigurado kung Cainta or Angono. Meron sila yung abandon talaga, as in abandon. Run by government yon. Pero Talaga. ang kwento lang sa amin, doon sa nung may binisita kami isang facility, sabi, pero doon pag pinasok mo doon kasi ang pinapasok lang nila doon ang mga wala nang kamag-anak. So ibig sabihin, Yung totally abandoned talaga. yes. So kung naipasok doon yung yung tao, yung elderly, hindi mo na siya makikita. Kasi Oh. parang declared siya na abandoned, wala nang kamag-anak, kaya hindi na siya makikita. Yun ang kwento lang. Pero kwento lang yun ng Pero ilang alam mo, ma'am, nakikita ko lang kasi kaming mga MSWDO, we really feel the need ng mga facilities. Yun nga ang bino-voice out namin sa DSW, sa mga politika natin na wag na puro AX, AKAP, yung mga pinamimigay na ibigay we na. are really praying na mabigyan nila ng pansin na mga binibigay na pera sa mga tao na kahit hindi naman qualified na bibigyan, i-put up na ng mga facilities, mas makakatulong yun, di ba? Yun talaga ang gusto namin. So siguro one of our plans ng mga MS, yung mag-manifest talaga kami na yun ang gusto namin. Kasi sa bawat probinsya or sa bawat municipality, kailangan talaga ng isang care center for the elderly. Di ba? Kasi ang dami nating problema talaga dyan. Hindi na kami nagiging quality sa services. Kasi masyado tayong limited pagdating sa punduhan sa ating mga programa. Opo. So So, yun, sana lang, magandang yun, maganda yung idea mo, ma'am, na kesa dole out, sinabi mo na nga oo, kanina, oo, pinapamigay mo yung hindi pera namin gusto yun. saan na Yung ilagay. kasi dapat yung binibigyan lang yung in crisis talaga, yung totoong nangangailangan. Hindi na lahat binibigyan kahit mayayaman ganyan. So nakakaano ba? Parang ang daming na left behind lalo ng mga senior natin. Tapos dito na parang we're wasting money, marami tayong binibigyan na hindi naman qualified. Sana lang nabigyan kami ng pansin sa gobyerno, sa kaming mga social worker. Isa yun sa pinakamabigat namin na problema yung facility para sa mga ganitong programa. Sige, Ma'am Irmina, kasi ang aming mga organizations ng seniors, yun din naman ang gusto namin actually na maayos natin, masinop natin yung kalagayan. Ako lang last Sunday, pagkagaling ko sa simbahan, halimbawa, merong ale doon, merong isang church goer, hindi na siya makapunta sa harapan para mag-communion. Sabi ko sa kanya, pwede natin kausapin yung mga lay ministers para sa bahay ka na lang dadalhan ng communion. Kasi imagine, isinakay ko siya ng tricycle, sinamahan ko siya hanggang makauwi sa kanila. Sabi ko, Oo. di ba, Ganun. yung mga ganun na konkretong Oo. na kausapin ng simbahan, yung mga seniors na talagang nahihirapan ng pumunta sa simbahan, di ba? So, Oo, ma'am. kailangan mo na siyang asistehan talaga. Kaya Talaga. sana dumami yung mga katulad mong social worker na ang pag-iisip ay mas developmental, no? Na Kasi syempre, ma'am, parang parang malaking kulang sa'yo na marami kang nakikitang problema pero walang kasagutan. Parang ganun. Oo. maraming salamat. Mga social workers, alam naman namin ang training nyo siyempre mas no, mas talagang malasakit sa mga tao. Oo Pero siyempre naman. may institusyon tayo na Siyempre, minsan, we have to obey. Siyempre, hindi natin kontrolado siyempre, yung gobyerno natin. We are just part of the government. Pero sana naman, mabigyan din ng pansin talaga yung mga ganitong problema, yung mga social issues on elderly. Di ba? Para, actually, ma'am, hindi nga lang elderly kasi
Marami. Yung Yes, mga women in distress, yes. marami yan. Mga mentally ill, dami yan. Yung mga Oo. mga victims ng incest and no, and Yes, mga rape cases. walang Dami kaming ganyan, ma'am. shelter, no? Walang shelter. Anyway, Oo. so anong oras na? Ano pa ang ating mga kung mag-end na ang project, teka lang. So sinasabi niyo, ano pa yung mga pwedeng policy, ma'am? Kasi tulad nun, sabi mo nga, sana yung mga facilities, although meron na sa batas, di ba? Meron naman sa batas yung elderly centers. Nasa batas na Oo, yun eh. nandoon yun. Oo. Pero wala, Mandatory nga yun, pero hindi naman nagagawa. hindi pa nagagawa. So siguro, Pero kami mayroon na. katulong ang May, mga seniors groups, senior oo. citizens na mga groups, mag-advocate talaga sa kanilang mga LGUs na isa katuparan na yung mga projects na yan na nasa batas Oo. naman. Tama, ma'am. At tapos, Sana lang. anong nakikita nyo, ma'am, bilang taga-gobyerno? Sabi mo na sana hindi dole out. Paano ba yan? Paano nyo, halimbawa sa inyong opisina sa DSWD, ano ang pwedeng mechanisms na gagawin para hindi ganun ang natin? Kasi IX, MAIF, di ba? Akap. Yung Oo. AKAP, tupad, Nasa, at ma'am, nasa sa dole pala DSWD yun. yun. Sa dole Oo. pala yun. Ako. Oo. Pero di Yung ba? yung nag-implement naman talaga is DSWD. It's a national program. So kami, we are here to assist them. Hindi naman talaga kami yung nagpe-pay out. But the recipients, syempre, from the barangays. So, ang role lang talaga namin dyan sa mga AX, ganyan, nag-assess lang ng documents. Yun lang Doc. talaga. Very limited lang yung role namin dyan. Oo. At sabi nila dito sa amin, sa barangay, binababa lang daw yung mga binibigyan ng social pension, galing daw yun sa inyong DSWD. Hindi. Ang social pension, a national program din yan. Yung proseso dyan, from the national din yan. We endorse only the applications. Ang applicants na qualified for sa social pension, we are more on endorsing. Pero yung pag, sabi pa, yung ma-include ka doon sa social pension, nasa national at region yan, ma'am. Sila na ang nagbibigay sa amin ng Ay, copy of the eligible. Oo, dina-download lang sa amin yung kopya namin. Pero sila talaga lahat ang nagpa-process doon. pero Hindi galing kami. sa baba, galing din sa baba. Basta lahat pinapa-apply lang naman. Lahat na gusto mag-apply, pina-apply lang namin kasi may assessment naman. Sinong pwedeng ma-disqualified, sinong hindi. Kasi makikita naman yun sa data. Kasi may application form yun, di ba? May tanong doon kung are you a pensioner, a government pensioner, mga ganyan. So pag pensioner ka ng government, disqualified ka automatic. Parang ganyan. Pero Ah. marami rin na mga kalusot doon. Pero anyway, okay naman yung social pension na yan. Kasi majority naman talaga yung qualified yung nandyan. Yung sa atin lang yung hindi na magdagdag pang ng mga dole out na services, di Project, ba? projects. Oo, yun lang ang sa atin. Nakakatulong naman talaga yung social pension sa mahihirap. What is 1,000? 1,000 yun per month. So, malaking bagay na rin yun sa mga mahihirap na matatanda. Pero Opo. yung sana, ako I believe, ma'am, yung Pilipinas kayang-kayang magbigay ng kahit anong serbisyo. Sana lang lahat ay maging ano lang, sabi pa, maging honest lang Maayos doon na sa serbisyo. bawal Oo. ang Di ba? confidential funds. Opo. Sabi pa nga, we cannot compete South Korea. Ang layo natin doon. Pero kung talagang pag-usap, Sisinupin lang oo, natin ang ating kaperahan, oo, mga oo. Di proyekto ba? kaya. Kaya natin maging South Korea. Sa totoo lang. Pero yun lang, nasa political leaders natin yun. Wala naman sa atin kasi ano lang naman tayo din minsan, na taga-sunod. Pero ma'am, Mm. tulad ng sinabi mo, ngayon, 'di ba, tamang-tama pasimula na naman ng bagong ah, Yung mga, 2026, 'di ba? Tas may mga bagong nadagdag sa ating Kongreso at Senado. So siguro oo, ah, kasama ng advocacy ang patuloy ng ating KOSE at ng mga senior citizens groups ay matutulungan na sana.
opo, tulungan mo. ng mga, ng mga batas para maayos ang mga serbisyo. Pero bago po tayo dumako sa kwentuhan natin, Tayuman Elderly San Antonio from Binangonan, Rizal. Ah, ano to? Anong gusto niyang sabihin? Meron silang elderly, San Antonio. Ito po bang mga client ng center ay social pensioner? Siguro si B-Boy. If not, Yes. pwede Oo. po ba silang i-endorse ng MSWDO na mapasama sa social pension program? Sa Yeah, MSWDO sige yun. po, sasagutin ko po. Si ma'am. Sino po ang sasagot? Si Ikaw ma'am? muna, ikaw muna. Yun Sige po, po. na Um, naka-enroll sa sa center ay mga Oo. social Social pensioners. pensioners. Yes po. Yung karamihan po ngayon sa mga existing natin na clients no ay mga social pensioners naman po. At Nag-suspension. yes po at kung may makita din naman kami po na hindi pa social pensioner ay pwede naman namin i-endorso kay MSWD o para Oo. i-process yung mga dokumento sa application Application. niya. Yes po. Oo. Sige, ano pa? Ito bang client? Di alam kung may, ayan, yung dati alam ko may 1% ng IRA ng LGU, hinahati, Oo. tag 50% Sa PWD. dun sa SC. Pero parang nung nakaraan kasi ang ating resource person ay si Congresswoman Magsaysay ng United Seniors Party List. Sabi niya mayroong proposal na gawing 3% ang Ay. budget po Mhm. ng senior citizen. 'Di ba yung women natin 5%? O 5%. Oo. ating Yung senior mga yung mga proposal bata 5% din yun. po. So may 3% yung suggestion ni ni Congresswoman. Talaga? Opo. Pero So, sana i-separate yung para sa PWD, Yes. para sa PWD, Yes para po. sa senior. kasi Kasi inaano nila eh. kaiba yung bilang, no? Dapat mas Oo. marami ang seniors kaysa sa Yes. PWD, no? O Oo. kaya, pero yung PWD kasi ngayon, minsan kahit malabong konti lang yung mata, PWD na eh. Oo. Pero sana hindi din Kaya ganyan, di ba? dumadami din. Opo, ayan. Watching from Pamplona, Kamsur. Marami tayong ano pa ba ang mga tanong dito? Si Pokot, Northern Samar. Ayan. Taga-Katarman lang po ba ang pwedeng maging client ng center? Ang tanong. Yun. Opo, opo. Ano naman po siya, open para sa lahat. Kahit taga saang bayan ka po, ay pwede ka namang pumunta rito. Kaso nga lang po, yung limitation nga, yung biyahe, When, ang layo oo. po ng center. Actually, sa bayan pa lang po ng Katarman, malayo na siya doon sa sa pinakabungto ang tawag sa sa bayan. So nasa barangay po Malayo, kasi malayo. Oo. yung center. Mhm. So around 15 kilometers ata kung hindi ako nagkakamali yung babiyahiin mo from The next town. town center o po papunta dito sa center mismo. Medyo malayo po pero yes, open po naman to para sa lahat. Tsaka Sir Biboy, di ba? We are coordinating with the provincial social welfare Yeah. at Mhm. gagawa rin naman sila ng daycare center. So, Yeah. parang magdadalawa tayo dyan kasi malaki ang Northern Summer. So, the PSWD will be our partner soon kasi nagplano na kami doon ni Ma'am Jenny Darash. So, siguro, kailangan lang natin talaga gumawa tayo ng 3-year plan. Di ba wala pa Yeah. tayo dyan? So, we'll Yes, yes, be yes. sitting down for this plan kasi di pa tayo, medyo tayo, syempre we're just starting para tayong, sabi pa nga, parang blurred pa. So, maganda mag-upo tayo mag-plan tayo ng 3 years term. Para pagdating natin sa Sangguniang Bayan, makapresent tayo diretso doon mayroon Yung tayong plan, then yung pag-institutionalize ng program natin, ganyan. So, siguro, Yes. we'll have the time na magawa natin to, di ba? Yes especially po, yes po. 3 years, no? Ngayon, yung mga natin, mga LGUs, mga local chief executives natin ngayon, 3 years. So, 3 years. pwede na talagang mag-propose ng 3 years para
medyo sustainable kasi kung magiging Oo, yan. hindi pwede yung center, may tao ka, tapos siyempre yung Oo. konti Kailangan talaga. Oo. parang Siguro Sir B-Boy, kasi pag upo ng bagong mayor, nakagawa na tayo ng plan. 'Di ba? Kasi upo ng July 1. So, gawin natin this pag June naka yung 3-year plan. yan. Sige po, Oo, opo, opo. para makapresent Noted tayo po. sa kanya. Oo. O Sige po, yan. mag-organize na lang po kami ng siguro isang meeting para dyan, ano, ate, Ma'am M. O yan, Kailangan. meron na Mm. kayong ipopropose sa bago ba o ano lang, yung dati rin ang nanalo, Kapatid. kapatid. Kapatid ng dating mayor. May Oo. continuity kasi kapatid. Oo naman, wala naman akong nakikitang ramdam ko susupport yun naman. Very supportive naman yung mga mayor namin dito sa mga programs namin. Oo. Okay. Sige po. Ano pa ba? Anong role ng LGU sa management implementation ng center? So, sa ngayon, yun lang, no? Yung parang pag-assist sa mga needs. Tama po ba yun? Provider. Tanong kasi A dito, provider. opo, ano yung role ng LGU sa management implementation ng Oo. center sa ngayon? So, yun. Oo. Kasi may MOA naman kami, 'di ba? Naka-MOA kami. Mm. So we will stick doon sa MOA natin. Pero we can do more kasi sabi ko nga with our regular programs, lagi kong isasama diyan ang COSI doon sa funding ko yearly, 'di Mm. ba? Kasi magiging regular na rin siya sa aming programa dito sa Katarman. Oo. Yan, ayan. Kaya magandang maganda na nandito si Ma'am Irmina kasi ah, yung kanyang commitment, no? Kahit may MOA kayo, pero ngayon naririnig ng mga ibang mga viewers po natin sa FB Live mula sa iba't ibang lugar. Naririnig nila ang no, yung commitment mo at yung mga pangarap mo bilang MSWDO. Di po ba? Kayo yung officer. Anong officer, ano ka, ma'am? Anong ano ba yon? Ang pinaka, Salary, ang yung department pinakamataas na, head. opo, Oo. yung pinakamataas, DO. Yung, o ano mo yon? Position mo yon, O MS office. Tapos pag ikaw naman ang sa officer, pero officer. parehas lang yun. Municipal Social Development Office. Then, Municipal and Social Development Officer. So, ikaw yung highest sa munisipyo. Dito sa departamento namin. Oo. Sa local DSWD, baga, ika nga. O siya. Sa ngayon, dahil may kose na nag initiate Oo. support role kayo, nag-provide ng mga resources na Oo kakailangan. naman. Oo. Pero, Sabi ko nga kay Sir B-Boy, pag nandyan na talaga yung center na yan, maraming magbibigay dyan. Kasi maraming gustong ring tumulong ng mga private individuals. Lalong-lalo na doon sa pagkain, yung mga ganyan, mga damit, yung basic, marami yan magbibigay. Kasi alam ko naman yung mga taga-Katarman, wala naman kasing nakikitang center dito na marami namang gustong tumulong. So, ang problema lang, wala tayong Yes. facility. So, siguro pag nandyan na yan, kita na kahit nila. ako oo, ako mismo, personal akong mag-invite doon sa mga political leaders natin, yung mga private persons na may pagmamahal sa mga senior citizen. Maka, sabi pa nga, makahingi tayo ng assistance from them. Opo. So, ibig sabihin talagang private at saka public Oo, partnership. pwede yun, ma'am. Mm-mm. So, may tanong naman dito. Ito, suggestion na baka pwedeng mag-request sa barangay to assign barangay tanod, mag-implement ng maayos na traffic rules. That's from Sir Ah. Ronnie Tabaro. Ano naman po ang care na ipoprovide ng KOSE sa staff para mas magampanan ng care workers ang kanilang trabaho? Sabi ni sabi ni B-Boy na multitasking ang 5 staff ng KOSE doon. So meron dito comment, ano naman po ang care na ipoprovide ng KOSE sa staff para magampanan nila ng care workers ang kanilang trabaho. Sir B-Boy, anong Okay. tip?
As manager, anong nakikita mong care na dapat i-provide sa mga staff? At siguro ikaw din as COSE manager, ano yung mga tingin mong kailangan para mas magampanan ninyo ng mahusay ang trabaho ninyo? Actually, may mga activities naman po na naka-line up para sa care workers na tutulong din na maka-recover din sila dun sa stress na nararanasan nila sa pag-aalaga ng ating mga senior citizens. Pero makikita natin na yung ating mga care workers ay nag-enjoy din naman po sa kanilang ginagawa. Kaya parang hindi rin siya stressful. Parang ganun. Nagtatawanan na lang nga kami dito dahil nga parang pamilya lang po talaga kami dito. Yung mga senior citizens na pumapasok, parang nanay tatay na lang din po namin. Parang parte na ng buhay namin yung araw-araw dito sila. So, pero yun po, meron po kaming mga naka-line up na mga activities para sa ah, mga care workers sa mga staff natin Like para team ma-debrief building, po. ganyan. Opo, yes. Yes po. Meron po mga ganun. At so actually sinasabay po kasi namin yung ibang project, no, ibang programa ng KOSE, yung mobile care services na medyo mas malala po yung dinaranas na stress ng mga staff dahil nga sila mismo yung pumupunta sa bahay ng mga senior citizens para alagaan ito. So mas malaki po yung na-experience nilang hirap sa pagtatrabaho. Kaya sumasabay lang po kami sa mga activities din nila. Kung may mga stress debriefing activities sila. So yun po yung namin. Naka-off po ma'am yung mic mo. Hello, so yung yung mga staff may regular debriefing. Opo, quarterly po. Meron po kaming debriefing. Okay. Importante. Kasi yun no, yung sustainability kasi hindi lang naman ang pondo, di ba, ma'am? Oo Ah, naman. Siyempre, yung turnover ng mga staff, Yes. naiintindihan naman natin yan. Kapag mabilis ang turnover, ibig sabihin, baka una, ang ano ba yung cause ng mabilis na turnover? Pwedeng stressful yung work, di ba? Pwedeng mababa yung pay. Yan yung mga Yeah. common no? Tsaka yung work environment kung hindi sila happy dun sa Mm. trabaho, di ba? Ano yung mga nakikita nyong doon? Mga pwede. Kasi para pag nag-propose sila, ma'am, sa budget, na, makikita na rin natin ano yung mga dapat nakalagay patungkol sa staffing, staffing yung Mm-mm. number at saka yung sahod siguro. Yan yung mga kailangan Ah, natin pag-isipan mabuti. Yes, opo. So ako sa tingin ko po yung number one is yung sahod kasi um, very important po na malaki yung hindi siya nasa minimum na wage, no? minimum At rate. least at least above minimum kasi yung ibang klaseng trabaho po ito. Oo, hindi lang Skill po to na mahirap ma-acquire ng mga kahit sino lang, no? So, yung at saka compassion. mahirap po talaga mag-alaga. Yun po yung Kailangan talaga katotohanan. i-embrace doon ang trabaho. Yes po. Embrace mo Kailangan talaga. may puso ka po talaga sa pag-aalaga ng senior Dapat citizen. talaga may puso yun. Malasakit Yes, talaga opo. dun sa pinagsisilbihan. Sige, Mm-mm. ano pa ba? Teka lang. Tingnan natin yung mga iba pa nilang mga tanong. Baka may naligtaan tayo. Taga-Katarman, Barangay Tanod. Sige po, kung wala na. Ito. Can you please give, teka lang. Meron pala dito sa una. Can you please give from Miss Carol a concrete plan on this program? Yeah. Shouldn't you sit down with the LGUs? Why wait for them? Ayan. Mm. Why Sig- wait for me? Oo, why wait for them? Parang, shouldn't you sit down with siguro hindi niya mga three, siya, mga, nasabi niya to mga 316. So, siguro yung mga kwentuhan natin, o pwede namang ulitin ulit, siguro as manager, si B-Boy, anong tingin mo? Ah, Actually,
ginagawa na naman po natin yung collaboration at close coordination with the LG, ano po. Pero ito lang po yung ano din, kasi itong project po na ito, dahil nga sa pilot, so lahat po ng nangyayari ngayon ay, kumbaga, inaaral namin. No? Document, Wala kaming, document, oo, yes po, pinaprocess. wala po kaming previous knowledge kung paano mag-run ng ganitong klaseng center. No? Kaya po, medyo lahat po ng proseso ay parang lahat inaaral pa lang. Experiment. Oo, Yes, experiment po lahat. pilot No? talaga. Pero meron naman po kaming basis ng ginagawa, kasi siyempre may mga training naman po na pinagdaanan. Pero yun nga, sabi ko nga, iba pa rin yung training lang sa actual. So Mm-mm. kaya kasi magandang magandang ano po yun eh, maganda din namang komento yun or suggestion. Pero isa din po sa nakikita nating kulang sa ating LGU or sa gobyerno ay yung knowledge din pagdating sa ganitong klaseng programa. Tama po Ma'am Ermina, di ba? Kaya nga po natutuwa po yung Oo. LGU na pumasok tayo at may ganito tayong klaseng Yeah, programa, oo. dahil nagkakaroon sila ng mas malalim na idea regarding sa Oo. mga ganitong klaseng Yung programa para sa senior naiibang citizens. serbisyo. Oo. Yes po. Sige, so nasagot naman na yon, no? Why wait for them? Actually, ang sagot ni B-Boy ay ano, inaaral pa at siguro mas fully ma-turn over ng maayos sa LGU pag Yes naaral. po. So, tulad nga nung sinabi mo, 'di ba, nag-ano kayo, exposure trip sa Korea, paano nila ginagawa. Yes po. Tapos siguro ako, ang suggestion ko din, yung mga nandito sa Maynila, pwede rin nilang, na mga seniors, pwede rin nilang, pwede rin nilang bisitahin yung mga ibang care facilities dito. Yun nga lang, private ang karamihan. Yung Graces lang siguro yung yung libre. At saka, meron dito yung kay Bo Sanchez Anawim, ang pangalan ng ano nila, ng care facility. So may mga iba-ibang care facility na yon, mga subsidized ng mga NGOs o kaya private naman ang iba. O may comment po dito, napakaswerte nyo mga taga Katarman Samar, naaabot kayo ng Oo project. nga. Kasi Oh, I mentioned that, ma'am, di ba? We're very fortunate. sabi po ni Miss Isabel Perez, napakaswerte nyo mga taga Katarman. Pictures daw ng center. Hanap Picture, nga ako. sabi ko na kanina kay sana may picture tayo para Meron po ata ako dito para lang makita. i-share mo, Ah, i-share. share Share screen mo na, muna ako Sir ito. B-Boy. Share I-post ko po screen. sa ano. Wait. Paano ba to? Rochelle, pakibigyan mo siya ng sharing, ayan, co-host ka na, pwede mo na i-share. Okay na po. Maganda naman yung center, di ba? Yes po. Paano ba to? Wait. Share. Dito, ipindot mo yung share sa sa baba, sa may wala akong Share. Wait lang po ah. Ipindot mo yung share sa tabi ng React, chat, di ba? May share doon. Pindutin mo yung share. Share screen. Apo. Share Ito screen. po. Okay. Para may idea kami. Kanina ini-imagine ko lang eh. Ito po. Yan. Nakikita po. Ito po Wow. Yun, yung oo. center. So, May kompleto po siya ng TV. gamit. May video okay. May TV. May mga board games. So Yan itong po. itong upuan, pwede na rin siyang bed? Tama Yes ba? po. Parang ano lang, hindi siya totally na nagiging bed, pero pwede siyang i-recline Ah, na sa tipong makaka-relax talaga po sila. Ito po Oh, yung yan ano. doon, oh, naglalaro sila. Naka-enjoy. Scrabble. Nag-scrabble sila. So, may mga iba't ibang activities po silang ginagawa. Oo. Oy, may ano yung tawag May doon? bed. Maganda ang center. Isa lang yung lalaki, B-boy. Hindi Sa naman. ngayon po, isa pa lang. Actually, dalawa, pero yung isa po, hindi siya regular na pumupunta. Hmm. Actually, ito po si Tatay Pipito. Siya po yung may problema kami sa paghatid at sundo kasi wala po talagang um, Hindi kasama siya sa kasama bahay sa na bahay.
May kasama po siya sa bahay pero nagtatrabaho din po. Wala siyang time na Ah, maghatid at magsundo sa anak niya. Sa tatay niya. I mean. Opo. Oh, yun, pero sa nag-chase. gabi nandyan. Yun lang po yung mga pictures ko sa ngayon yung nasa laptop. Oo, pero okay na siya, Wala. no? Opo. Malaki yung center, no? Medyo Merong malaki din po. Mm. LGU yan na lugar. Opo, ano po Oo. ito? Yung sa Pagcor na, ano ba Malaking, yun, ma'am? malaking cent building siya. So, Yes, Mm. binigyan building po sila ng ng Pagcor. portion of the Portion. building. Yes po. Tapos pinagawa po ni Kosi, nilagyan ng parang division. Wall. Tapos dito kami sa loob nag-set up ng daycare center. So Mm-mm. nasa loob kami ng isang building na malaki. Two-story. Sa baba lang kayo. Opo, sa baba lang Awesome. po. Ayan, thank you, thank you. Oh, o siya, Wala. napakaswerte nyo, sabi nila naabot agad ng kose. Ah, siguro alas 4 na masalamat sa mayamang bahaginan, Ma'am Irmina, tsaka Sir Biboy. Thank you Ah, din po. sana lahat ng mga LGU magkaroon ng ganyan. O kung hindi man siguro for dementia, yung ating mga center na nasa batas ay magawaan ng ganyang facility. Ah, hindi necessarily for dementia kasi ibang care talaga yung dementia patients eh. So Yeah, yung opo. kahit man lang yung mga recreational at saka mga getting together ng mga seniors ay ma-provide, no? At malagyan talaga ng budget para sa facilities, pagkain man lang, tsaka yung ilang staff na magtutulong-tulong para mag-initiate ng mga activities, no? Para exercises, physical, mind, mga pag-exercise sa isip. So, Mm. maraming maraming salamat sa pagbibigay nyo ng panahon sa Thank you din tanong po. ito. At next week, sana mas marami pa ang manood kasi ano na yung mga resulta ng eleksyon at isa ang project na ito na pwede nating ihain sa mga susunod na discussions para at saka ano pa yung mga naisip nating programa for the next 3 years ng ating mga mambabatas, no, sa Senado at saka sa Kongreso. So, yun lang mga kapatid, maraming salamat. Siguro Maraming announcement. salamat po. Oo, salamat Sir Thank B-Boy. you po. Salamat Ma'am Irmina. Panghuli lang, kasi last week hindi namin to na-announce. Ang KOSE ay muling binubuksan ang nominasyon para sa 10 ulirang nakatatanda or Sun Awards 2025. Maaari pong i-nominate ang isang nakatatanda o senior citizen na may sumusunod na kwalifikasyon. Edad 6 na po pataas, hindi multi-awarded at hindi pa kinikilala o kinilala sa international o national na level, nagsisilbi sa komunidad, organisasyon, o tumutulong sa kapwa nang walang hinihinging kapalit o kabayaran sa loob ng 5 taon o higit pa. Ang nominasyon ay maaring gawin ng isang organisasyon, grupo o individual na kanyang pinagsisilbihan o nabigyan ng inspirasyon at hindi ng kanyang pamilya, kamag-anak o sarili. Huling araw sa pagpasa ng nominasyon ay sa ika-15 ng Hunyo 2025. Para sa karagdagang impormasyon at nomination forms, magpadala ng mensahe sa KOSE at sa admin@kose.org.ph o tumawag sa telepono 283746416 or pwede niyong tignan sa website sa Facebook page ng KOSE. Okay, maraming salamat po hanggang sa susunod na Thank you po. episode. Magandang hapon sa inyong lahat.
Thank you. Magandang hapon po. Thank you so much po. Inyong napakinggan ang isa na namang episode ng Senior Citizens Tips Time for Information and Public Service. Ang programang tumatalakay sa mga karanasan, kwento, hinaing at opinyon ng nakatatanda tungkol sa iba't ibang polisiya at programa ng gobyerno para sa kanilang sektor. Senior Citizens Tips, mapapanood tuwing Huwebes sa ganap na 2:30 hanggang 4:00 ng hapon sa Facebook page ng Coalition of Services of the Elderly o COSE. Ang talakayang ito ay inihatid sa atin ng COSE sa pakikipagtulungan sa Miserior, isang German Catholic Bishops Organization for Development Cooperation.